Ako'y ngumingiti, puso'y nagdaramdam. Pagkat batid nilang lahat ako'y throwaway child lamang. Tunay na pagmamahal ay nabigo sa ama't inang biglang nakalayo. Ano kaya ang aking gagawin sa nangyaring ito? Humadlang sa lahat ng mga pangarap ko. Kay lupit ng tadhana sa buhay ko, suliranin o kay saklap sa mundo. Bakit kaya akong magdurusa sa sala ng aking ama at aking ina? Hindi naman ako ang siyang may nais. Bakit lagi nang ako siyang magtiis? Lunod na ang puso ko sa lumbay dahil sa wasak na tahanan. Mataas ang pangarap ko sa buhay, Delphine. At ayokong mabibigo ako. Sinisiguro ko sa'yong sa piling ko ay mararating mong lahat ng gusto mo. Pero marami nang nangako ng ganyan sa mga kasamahan ko rito sa nightclub. Pero, tinan mo, pagkatapos anakan, buwelta na naman sila rito. Ibay mo ako, Linda. Tapat ang damdamin ko sa'yo. Ba't hindi mo ako subukan? Alam mo, Delphine, matagal ka nang lumiligaw sa akin. Pero hanggang ngayon, hindi ko pa alam ang estado mo. Binata ka pa ba? Ikaw naman. Nasa tipo ko bang may asawa? Pasensya ka na, Ramon. Minamadali ko to tinatahi ko eh. Dahil kukunin na to bukas ng umaga. Kung yun ba'y sinagot mo na ako, sana hindi ka na naghirap ng ganyan. Ay nako. Alam mo naman di pa ako nagbababanluksa sa pagkamatay ng asawa ko eh. Tsaka di ba sinabi ko sa'yo, magpapalipas muna akong 2 taon bago ko harapin ang mga bagay na yan? 5 taon na akong biyudo, Dolor. Ayoko baka maunahan na naman ako sa'yo. Ang bagal-bagal mo kasi. Wala naman yung utak mo kundi puro negosyo. Paano kita gugustuhin yan? Eh mas importante pa yung negosyo mo kaysa sa akin. Pinagsisihan ko na yon. Halos 2 taon din ako nagtiis. Labis ako nagdamdam nun. Lalo nang kinasal kayo ni Cesar. Pero sa ngayon, hindi na ako papayag. Gagawin kong lahat mapasakin ka lamang. Hayang ka na naman. Dadaanin mo na naman sa dami ng iyong salapi at pananakot. Ganun ba? Sorry, Dolor. Nasabi ko lang yun dahil sa laki ng pag-ibig ko sa'yo eh. Mabuti pa, anak. Ako nang tatapos ang tinatahi mo. Harapin mo na si... Hindi na po bali, Aling Perla. Magpapaalam na po ako. Sa kanila ako babalik. Dolor, alis na ako. Sige. Good night, ha? Ikaw na babae ka talaga, oo? Oo, ang inay naman eh.
Aminado ako. Nagkamali ako. Nagkamali saan? Akala ko kasi basta hostess butas na. Eh, hindi ba't sinabi ko sa'yong virgin pa ako? Ang lagay pala pinagdudahan mo pa ako? Kaya nga aminado ako Nagkamali ako. At tuwang-tuwa ka naman dahil sa ikaw ang nakauna. Pwes, kailangan pakasalan mo ko. Ngayon pang butas na ako Hindi ka makaliligtas. Isang semester na lang ay matatapos ko na ang aking pag-aaral. Huwag mong kalilimutan ang kasunduan natin. Magpapakasal tayo. Pagkatapos ng aking pag-aaral. Magandang tanghali, sweetheart. Oh, andyan ka na pala. Sarap mo namang humalik. Magtatatumbo na tayo para ka pang bago ng bago. Masabaw kasing mahal ko, kaya hindi ako nagsasawa. Sorry nga pala, hindi kita nasundo sa club kagabi dahil nagre-review ako Malapit na naman kasi yung exams namin Ikaw talaga, kaya pala halos amagi na ako ng kahihintay. O sige, hindi bali na. Maupo ka na't kakain na tayo. Ano naman ba yung problema mo? Bakit hindi mo pagtapat sa akin at nang hindi naninikip yung dibdib mo? Inay, hindi man lang kami nagkaanak ni Cesar bago siya pumanaw. Sana ho, hindi ako ganong naninimdim. Hindi tama yung ginagawa mo. Si Cesar ay patay na. Bata ka pa at may magandang hinaharap. Makapag-aasawa ka pa para magkaroon ng maraming anak. Andiyan naman si Ramon na. Si Ramon? Naku, Inay, magpapakatandang byuda na lamang ako. Hindi naman ako mahal nun Kalibugan lang umiiral dun. Inay, hindi ba niyo napapansin kung titigan ako para akong hinuhubaran? Kung pagmasdan nga ako si babae, para akong walang salawal. Talagang ganun ang mga lalaki. Ikaw naman, no? Naku, Inay, iba ho si Ramon. Pagkakaharap na ako, ang mukha parang taing-taing hindi ko mawari. Sarap kong sampalin. Kung manong kumain ka na nga.
Maghihintay ako, Dolor. Kahit na binigo mo ako, ay patuloy pa rin ako mangingibig sa'yo. Nag-aaksaya ka lamang ng panahon, Ramon. Sinabi ko sa'yo wala kang maasahan sa akin. Baling mo na lang sa iba ang pagtingin mo. Masyado ka malupit. Ang hinihingi ko sa'yo ay hindi muna ang iyong pag-ibig, kundi ang kapahintulutang ipagpatuloy kong pangingibig ko sa'yo. Hindi lang pala matigas ang ulo mo. Makulit ka pa. Linda? Dolor. Naku, Diyos ko, Linda. Ano ba naman, Ramon? Titingin-tingin ka pa dyan. Tumawag ka na ng midwife. Bakit di natin dali sa ospital? Ayoko. Gusto ko siya dito, mga anak. Bakit? Marami ka pa tanong eh. Sige, hindi ka na makakat ng ligaw dito, ha? Oh, sige. Tatawag na. Bilisan mo! Naku, Linda. Andito ka pa, Ramon? Hindi ka na kailangan dito. Umuwi ka na. Hindi pa nga ako umuwi dahil baka may kailangan pa kayo eh. May mautusan ka. Talagang buskadera. Ano ka mo? Wala! Pasok mo na yan, baka kailangan na. Iha, pag sinabi ko sa iri mo, ha? Itodo mo, iri mo. Itodo mo. O, dali mo. Ang marami ka dyan sa kabila. Sandali na lang at makagalabas na yan. Itodo mo. Sige pa. Malapit na. Sige, ha? Itodo mo. Dali mo. Ilakas mo pa ang iri mo. Sige, Cute ng anak ko. Ako tulog-tulog po ko, chu-chu-chu. Ako, habang pilik mata niya. Kumukha talaga ng mami niya. Ako, ang anak ko. Cute-cute talaga. La 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 la. Gising na. Hoy, naku, ang labi. Naku. Na 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 na. La la. Cute na anak ko. Kamukha ni mami talaga. Linda, talaga bang hindi ka na mapipigilan? Oo nga naman, Linda. Dito, kahit na tayo mahirap, mabubuhay tayo ng payapa. Paalam na po. Inay, kawawa naman si Linda. May awa ang Diyos, anak. Hindi ka niya pababayaan. Oy, ang tagal mong nawala, ah. Saan ka ba nagsuot? Wala. Nagpahinga, nagbakasyon. Akala ko ba nakagarahe ka na? Ako magpagarahe? Masaya ka. Ano ibig sabihin ng garahe? Wala. Nakipag-live-in. Ibinahay. May asawa ka? Wala. Pero hindi na ako doon, Celia eh. May karanasan na ako. Kaya kung maaari, tigil-tigilan mo na yung panliligaw mo. Dahil hindi ako pambahay. Alam mo, inaamin kong matanda na ako. Pero binata ako. Here we go again. Lahat naman ng mga pumupunta dito, binata ah. Hindi ako nagsisinungaling. Masyado ako nawili sa aking hanap buhay sa pagpapalaki ng aking negosyo. Kaya't may edad na ako nung maalala kong binata pa pala ako. Hindi ako marino, Carlo. Tell that to the Marines. Tsaka, bakit ako? Mayaman ka naman. Marami ka namang makukuha ang mga donselya, tsaka mas mga magaganda pa sa akin, di ba? Hindi ko maaaring turuan ang puso ko eh. Ikaw ang gusto eh. Ikaw ang sinisigaw eh. Wala stick. Yan bang tanga? Ang galing mo mambola.
Gabing-gabi na. Pagpabukas mo na yan. Inay, matatapos na ito. Kailan dobling ko si Pagungin para sa anak ko. Inay, pakitingin naman ako sino. Magandang gabi po, Aling Perla. Magandang gabi naman. Halika, tuloy ka. Pasok ka, halika. Magandang gabi, Dolor. Bakit ngayon ka pa dumalaw? Busy-busy ako eh. Istorboy mo na naman ako. Pasensya ka na, Dolor. Hindi ko alam eh. Anak naman. Sige na, ako na magpapatuloy ng ginagawa mo. Harapin mo na si Ramon. Sige na nga. Puisit na. Ako. Sige, maupo ka na. Sige na, upo ka na. Sige na. Sama na sa lola, ha? O ano, bakit di ka magsalita? Para patunayan ko sa iyong tapat ang lahat ng aking sinabi. Handa kitang pakasalan sa lahat ng simbahan. Meron ba namang serious na ganyan? Baka mamaya calling kita eh. Hindi mo magawa. Try me. I'm dead serious. Ay nako, Carlo. Expensive ako. Hindi mo ako kayang bigyan ng kotse, aircon, TV, refrigerator. Payat yan. Baka gusto mo bahay at lupa eh. Pwede rin. Nakatutuwa ka talaga, Carlo. Ilan na bang babaeng naloko mo? Bukas na bukas din ay padideliver ko ang lahat na sinabi ko sa'yo. Hoy, Carlo! Halika, tuloy ka. Magandang umaga, Linda. Dinala ko lahat yung pinangako ko sa'yo. Ibig mo sabihin, tinutuo mo? Si Linda naman. Hindi ba sinabi ko sa'yo yung tapat ang damdamin ko sa'yo? Siya nga pala. Itong susi ng kotse, oh. Nasa labas yung sasakyan. Hindi ko lang malaman kung magugustuhan mo ang kulay. Hindi mo naman sinabi sa akin kung anong kulay ang gusto mo, eh. Yan na ba? Carlo! Thank you. Happy? Yes, so much. Pero teka, hindi ka makakaganyan sa akin hanggat hindi pa tayo kasal. Saan mo gusto? Sa lahat ng simbahan? Hindi, kahit isa lang, okay na sa akin. Mahirap kang biruin eh. Tinututo mo. Sige. Magandang umaga sa'yo, Dolor. Magandang umaga naman, Pedro. May kamag-anak yata sa abroad. O bakit? Eto, sulat para sa'yo. Ha? Eto, pirma mo rito. Naku. Kay Linda. Sige, ha? Inay! 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 Oh, bakit anak? Inay, may sulat ho si Linda. Siya nga. Oho. O sige, buksan mo na't pakibasa mo na't nang malaman ko. Dear Dolor, kumusta ka? Ang nanay at inyong anak. Sana'y datnang kayong lahat ng aking sulat na nasa mabuting kalagayan. Marahil, habang binabasa mo ang liham kong ito, ay nasa Europa na ako. Siya nga pala, Dolor, may asawa na ako. Bagamat may edad na siya, pero mabait at napakayaman. Nililibot nga namin sa buong daigdig ang kanyang mga negosyo. Marami siyang sangay sa iba't ibang panig ng daigdig. Siniswerte rin ako. Matagal-tagal din tayong hindi magkikita. Ang balak nga ni Carlo, ito ang pangalan ng asawa ko.
ay asikasuhin muna niya ang kanyang bagong tayo na negosyo rito sa Canada. Naisip ko nga na baka pagbalik namin sa Pilipinas ay daliginding na ang anak mo. Alagaan mo sana siya ng mabuti. Kalakip nito ang isang money order na makatutulong sa iyo sa pagpapalaki sa iyong anak. Ihalik mo na lamang ako sa kanya. Nagmamahal, Linda. Inay, anong oras na ho kaya? Magdaalos 2 na siguro. Bakit ho kaya wala pa si Melissa? Darating na yon. Alam mo na naman ang ugali ng anak mo eh. Naglalaro mo na yon bago umuwi galing sa eskwelahan. Kasi o inay, bago pumasok sa eskwela yon, ay nagtatampo sa akin. Kasi o ipangako ko sa kanya yung papasyal ko siya sa downtown, hindi ko pa natutupad. Yan pala papansin ko sa batang yan. Masyadong maramdamin. Nakakatawa nga magtampo yun, inay eh. Dahil nagtatago sa itaas ng puno natin. Aba, teka yung inay. Baka ho kaya... Oo nga, no? Diyos ko, Melissa, anak! Naku, bumaba ka riyan, baka ka mahulog. Ayoko, hindi ako bababa. Kasi hindi mo na ako mahal eh. Naku, Melissa, mahal kita. Mahal na mahal kita, anak. Bumaba ka na riyan. Kung mahal mo ako, bakit din pa ako pinapasyal? O sige, papasyal na kita. Bumaba ka na riyan. Sige na. Talaga? Oo, promise oh. Oh, bukas na bukas, papasyal kita sa carnival. Sige na, bumaba ka na riyan, anak. Baka mahulog ka. Salamat mga iha. Ruben, ibaba mo yung mga maleta sa kotse, ha? Ay, nakasasabik talaga maging balikbayan, ano? Ay, talaga. There's no place like home. Ay, nako. Sweetheart, napansin mo ba? Tingnan mo, ang laki talaga ng pinagbago ng Maynila, no? Tsaka, ang laki talagang progreso. Sweetheart, pagkatapos natin magpahinga, magpasyal tayo, ha? Meron ka bang hiniling na hindi ko natupad? Bait talaga ng sweetheart ko.
Bakit, sweetheart? Sino yon? Kilala mo ba? Ah, wala. Akala ko lang kakilala ko eh. Ah... Patamlay ka, Iha. May dinaramdam ka ba? Wala. Ngayon ko lamang nakitang ikaw na ganyan. Parang wala ka sa sarili mo. Maligaya na sana ako. Sa piling mo, nakamtan ko ang lahat ng kailangan ko sa buhay. Pero iisang bagay lang ang kulang. Ano yun? 8 taon na tayong mahigit na magkasama. Pero wala pa tayong anak. Mas maligaya sana ako kung meron tayong anak. Sa palagay ko ako may diferensya Nabaog na yata ako sa katandaan. Kumbaga sa babae, menopause. Ako naman, kinapos. Nakita mo naman kung mag-romance tayo. Bigay todo naman akong talaga. Pero wala May paraan tayo dyan, Linda kung papayag ka. Umampun tayo ng bata. Hindi rin lamang natin kayang gumawa. Bumili tayo. Hindi. Meron tayong makukuhang bata, Carlo, na hindi iba sa akin. Pamangkin mo? Hindi. Anak ko. Buhay pa pala ang anak mo. Alam mo palang may anak ako? Linda naman. Bagamat tumanda akong binata, hindi naman ako ganong katanga. Sa unang gabi pa lang ng ating pagsasama, natiyak ko ng anak Hindi na kita inosisa ron sapagkat gusto kong kusa mong ipagtapat sa akin ngayong ipinagtapat ko na sa'yo, hindi ka nagagalit sa akin? Bakit naman ako magagalit? Inibig kita at pinakasalan, hindi dahil sa merong ka o wala kang anak. Ang bait talaga ng asawa ko. Oo, tama na. Baka mag-init ako sa'yo. Teka muna. Nasaan ba ang anak mo? Nasa bahay ng isa kong kaibigan. Pupuntahan ko bukas. Linda? Dolor! Ikaw nga ba? Naku, ganda-ganda mo ngayon. Kamusta ka na ngayon? Ha? Heto, gaya pa rin ng dati. Asan ang inay? Wala. Nasa palengke. Bumibili ng pang-apay. Pero darating na yon. Halika, pasok ka. Halika. Ang ganda-ganda mo ngayon. Halika, pasok ka. Tuloy ka. Puwentohan mo naman ako, Linda. Umaupo ka. Siya nga pala, Dolor. Ito nga pala para sa'yo. Naku, At ito, salamat. para sa nanay. Ito naman, oh. At ito, para sa anak mo. Ano? Kumusta ugali ng pangasawa mo? Naku, Dolor, napakabait. Ang bait-bait. Alam mo ba, mahal na mahal niya ako. Tsaka lahat ng gusto ko, binibigyan niya sa akin. Mayaman ba siya talaga? Ubod ng yaman. Maniniwala ka ba na sa loob ng 8 taon, wala kaming ginawa, kundi maglibot sa buong daigdig? Wow. Salamat naman sa Diyos at swinerte ka. Oo nga Natupad mo lahat ng pangarap mo. Oo nga Gusto nga sana kitang partihan ng aking swerte. Ito, para sa'yo. Ano to? Cheque. Cheque? Aba, walang sulat ito
Kaya nga ilagay mo dyan kung magkano gusto mo. Bakit? Ganun ba kayaman ang asawa mo? Dolor, may problema ako. Ha? Alam mo naman na, sa tuwing may problema ako, sa'yo ako tumatakbo. Dahil sa hindi mo ako matiis at naunawaan mo ako. Sa loob ng mahigit na 8 taon, ay nakamtan ko ang lahat ng gusto ko sa piling ni Carlo. Ngunit, hindi kami nagkaanak. At kaya ako narito ngayon ay upang hilingin muli ang iyong tulong at pangunawa. Huwag mo na ituloy sa sabihin mo, Linda. At hindi ako makakapayag. May usapan tayo. At walang sino maaari sumirat. Kung inakala mo, nababayaran mo ko ng salapi mo, nagkakamali ka. Unawain mo sana ako, Dolor. Unawain? Wala na bang mahalaga sa'yo? Kundi ang sarili mo? Paano ako? Si Melissa? Wala naman kaming kabuluhan? Puro kapakanan mo na lang ba iniisip mo? Kaya nga ako narito, Dolor. Panahon ng intindihin kong aking anak. Anak? Wala kang anak, Linda. Nang itapon mong iyong anak, tinapon mo rin ang karapatan mo bilang isang ina. Dahil sa pagkagaman mo, sa iyong pansarili kapakanan, na nakuha mong itakwil ang sarili mong anak. Nasaan ka? Nasaan ka nung kailang kailangan ni Melissa ang kalinga ng isang ina? Ako ang naghirap. Ako ang nagdusa. Ako lahat ng balikat ng lahat na sagutin. Pati sarili ko, Linda. Ang sarili ko yung napabayaan ko. Dahil sa pag-aruga ko sa aking anak. Hindi mo siya anak! Inay? Inay, nagagalit ka ba? Siya na ba ang... Aking anak. Sino siya, Inay? Dating kakilala. Papalis na siya, anak. Hindi mo masisisi si Dolor. Binigla mo eh. Ikaw man ang lumugar doon sa tao. Eh, tiyak ganun din ang gagawin mo. Siyempre, malaki na ang hirap niya doon sa bata eh. At saka may kasunduan pala kayo eh. Ang ibig mo bang sabihin, ikakalimutan ko na lang ng ganun ang aking anak? Pababayaan ko na lang ng ganun? Ganun bang ibig mo sabihin, Carlo? Ang ibig kong sabihin ay natitiyak kong hindi ibibigay sa iyo ni Dolor ang iyong anak sa pamamagitan ng pakiusap lamang. Anong mabuti kong gawin? Kung sadyang hindi mo na maiwasan eh, gamitin mo na hukuman. Sa palagay mo kaya, sweetheart, mananalo ako sa court? Ikaw na rin ang may sabing mahirap lamang ang kaibigan mo. At sa kanyang mga civil cases ay malaki na gagawa na sa lapi. Kapag tumagal ang kaso eh, lamang ka na. Masakit man sa loob ko, if-file ko ang case. Tulungan mo ko, ha? Ibibigay ko sa iyo ang pinakamahusay nating abogado.
Dolor, bakit? Inay, nagdemanda ho si Linda eh. Dinala niyang usapin sa husgado. Paano ngayon yan, anak? Mayaman sila, mahirap tayo. Tiyak, wala tayong laban. Inay, panahon nang dapat malaman ni Melissa ang buong katotohanan. Melissa, Bakit po, Inay? halika. May sasabihin ako sa'yo. Iha, bago ko sabihin sa'yo to, gusto kong malaman mo na mahal kita. At handa akong gawin ang lahat. Alang-alang sa'yo. Itanim mo sa iyong isipan na kahit anong mangyari, pinakamamahal kita sa buhay ko, anak. Mahal na mahal din po kita, Inay. Alam mo, anak, hindi ako tunay mong ina. Kung natatandaan mo, nung isang araw, may pagkadinatkan ditong babae. Siya ang tunay mong ina. Kaya sila punta rito. Upang kunin ka na sa akin, anak. Ayoko sa kanya, Inay. Ayoko. Huwag na akong bibigay sa kanya. Huwag ko sa inyo. Gusto ko. Anak, wala akong magagawa kapag kinuha na sa akin, anak. Wala akong magagawa. Huwag na akong bibigay, ha? Huwag. Hindi mo ako bibigay, ha? Pag binigay mo ako, hindi mo na ako mahal. Sige, hindi kita ibibigay. Hindi kita ibibigay sa kanila, anak. Ipaglalaban kita. Ipaglalaban kita, anak. Magandang umaga sa'yo, Ramon. Dolor? Hindi ba ako nananaginip? Kailangan kong tulong mo. Kailangan ko ng pera, Ramon. Magkano? Malaki. Maangkin mong katawan ko ngayon. Kung maibibigay mo. Huwag mo akong biruin ng ganyan, Dolor. Hindi ako maghuhubad sa harap mo. Kung ako'y nagbibiro. Hindi ko kailangan ng katawan ng isang babaeng parang titiban ng punong saging. Ibigay mo na sa akin halagang kailangan ko. At matitikman mo yung inaasahan mo sa akin. Magkano? 20,000. Mahal. Pero call ako.
Saan tayo? Kahit saan. Huwag kayong mag-alala, Mrs. de Guzman. Pagamat may kabigat ang ating kaso, pero gagawin ko ang lahat ng aking magagawa. Maraming salamat to, attorney. Tatanungin ko malaking utang na loob kapag nanalo tayo sa kaso. Sige ho, hindi na ho ako magtatagal. Magkita na tayo sa araw na ating hearing. Sige. Sige ho. People now may rise. The court is now in session. This is a special proceedings. Mrs. Arlinda Montemayor, the petitioner, versus Mrs. Dolores de Guzman, the respondent. The case is about the custody of a minor by the name of Melissa de Guzman. Appearing, Your Honor, as counsel for the petitioner, we're ready. Appearing, Your Honor, as counsel for the respondent, we are also ready. The counsel for the petitioner may now proceed. Before I call on my first witness, Your Honor, I would like to reiterate in this court that the prime objective of the petition for the custody of the child, Melissa de Guzman, is based purely on inherent rights and is in the best interest and welfare of the child, and nothing more. And now I would like to call to the witness stand Mrs. Linda Montemayor. Itaas ang kanang kamay. Isinusumpa ba ninyo sa Diyos at sa hukumang ito na kayo magsasabi ng katotohanan at pawang katotohanan lamang? Opo. Maupo na kayo. Will you please state your name and introduce yourself to this court? Ako po ay si Ginang Erlinda Montemayor, ang dating Erlinda Agulto, at may gulang na 26 na po. Sa kasalukuyan ay naninirahan ako sa Forbes Park Subdivision at ginang ng multimilyonaryong si Ginoong Carlo Montemayor. Ginang Montemayor, sabihin mo sa hukumang ito kung ano ang relasyon mo at kung bakit hinahabol mo ang bata. Siya po ay aking anak at ako po ang kanyang ina. Objection, Your Honor. The question and answer are conclusive. They have yet to prove beyond reasonable doubt that Mrs. Montemayor is indeed the real mother of the child. Objection sustained. Baguhin ang pagtatanong. Burahin sa talaan ang mga unang pahayag. Bueno, Ginang Montemayor, isalaysay mo sa hukumang ito, sa iyong sariling pagtatapat, ang buong pangyayari na siyang naging dahilan sa iyong paghahabol sa bata. Ako po ay umibig sa isang lalaking magdaraya. Sa labis na pag-ibig ko sa kanya, ay ipinagkatiwala ko ang aking buong dangal. Nag-live-in kami.
Pumayag ako dahil sa nangako siyang pakakasalan niya ako sa sandaling matapos niya ang kanyang pag-aaral. Ngunit ang lalaki pa lang ito ay may pananagutan na sa buhay. Nagdadalang tao na po ako nang ako'y iskandaloy ng kanyang asawa. Tumakas ako at nagtungo sa bahay ng isa kong matalik na kaibigan upang doon itago ang kahihiyan na sinapit ko. Ang kaibigan mo bang tinutukoy ay naririto at maituturo mo? Opo. Siya po. Ipagpatuloy mo. Tumira ako sa kanila hanggang sa ako'y makapanganak. Ipinagkatiwala ko kay Dolor ang aking anak. At nangakong babalikan ko ito upang kunin at bayaran ng lahat ng kanyang magiging pagod at gastos. Sinungaling! Order! Please advise your client to have control of herself. Otherwise, this court will be constrained, much to its regret, to hold her for contempt. The counsel for the respondent apologizes, Your Honor, on her behalf. Rest be assured it shall not happen again. You may continue your direct questions. Naniwanan mo ang bata. Ano pang sumunod na pangyayari sa buhay mo? Ako po ay muling nakipagsapalaran sa buhay sapagkat kailangan kong kumita ng pera para sa aking anak. Objection! Overruled. You shall have your own time to repudiate her statements. Ipagpatuloy mo ang iyong pagsasalaysay. Nagkatagpo kami ni Carlo at naging mag-asawa. Pagkatapos ng aming kasal, nang ibang bayan kami upang bisitahin ang kanyang mga negosyo sa abroad. Ilang taon kayo sa abroad? Mahigit na 8 taon. Sa naroon kayo mag-asawa nang maalaala mo ngayong anak. Kaya't sinulatan mo si Dolor at pinadalhan mo ng pera bilang sustento sa iyong anak. Sa Canada. At ang ipinadala mong sulat ay registered airmail na may kalakip na money order, hindi ba? Opo. Objection! The counsel for the petitioner is leading the witness. Sustained. Nevertheless, Your Honor, I am submitting to this court the register return card duly signed by its recipient and a copy of the money order. These will be evidences to support the authenticity of the petitioner's statements. Please have them marked Exhibits A and B. Ngayon, nung bumalik na kayo sa Pilipinas, anong hakbang ang inyong ginawa tungkol naman sa anak na hinahabol mo? Agad ko pong pinuntahan at may dala pa akong mga regalo para sa kanilang lahat. Ngunit nang sabihin ko na ang talagang sadya ko, ay nagalit pa sa akin si Dolor. Ayaw na niyang ibigay ang bata at pinalayas pa ako. Kaya ako napilitang dalhin sa hukuman ang aking paghahabol. Your witness, Your Honor. The counsel for the respondent may now cross-examine the witness. Ikaw na rin ang nagsabi, Gina Montemayor, na mahigit na 8 taong kang nasa abroad. Ilang beses mo bang sinulatan si Ginang Dolores de Guzman? Minsan lamang. Minsan lamang? Sa loob ng mahigit na 8 taon ay minsan lamang? Gaya mo pala inalalang sinasabi mong anak. Ito ba ang sinasabi mong sulat na minsan lamang at tanging pinadala mo? Your Honor, I'm submitting this letter as evidence for the respondent to be marked as Exhibit A. But beforehand, I wish to request from this court permission to read some portions therein which will disprove the petitioner's allegation. Permission granted. Dear Dolor, kumusta ka, ang nanay at ang iyong anak? Sana'y datnang kayong lahat ng aking sulat na nasa mabuting kalagayan.
Naisip ko nga na baka pagbalik namin sa Pilipinas ay dalaginding na ang anak mo. Alagaan mo sana siya ng mabuti. Kalakip nito ay isang money order na makakatulong sa iyo sa pagpapalaki sa iyong anak. Ihalik mo na lamang ako sa kanya. Nagmamahal, Linda. Ginang Montemayor, ang binasa ko ay sulat mo. At isinulat ng sarili mong kamay, hindi ba? Sulat ko po. Sinabi mo kanina na si Melissa de Guzman ay anak mo. Ngunit sa sulat mo, sinabi mo ito ay anak ni Dolor. Alin ang totoo? Ang sulat mo o ang sinabi mo kanina? Bakit hindi ka makasagot? Natatakot ka bang malantad sa hukumang ito na ikaw ay isang sinungaling? Sumagot ka! Alin sa dalawang pahayag mo ang kasinungalingan? Objection, Your Honor. Well, the counsel for the respondent is twisting the facts of the issue. What is in question is the maternal rights of the petitioner, not her character. Besides, both statements of the witness are true and correct. Your Honor, the counsel for the petitioner is out of order. He is feeding the answer for the witness. Objection overruled. The question of the defense counsel has a bearing and very relevant to the issue. I am warning both counselors to deviate from foul tactics, especially when I am the ruling judge of this court. Sagutin mo ang tanong. Ang una ko pong ipinahayag ay totoo. Sapagkat ako ang nanganak. Kaya't ako ang tunay na ina ng bata. Ang sinabi ko rin po sa sulat ay totoo. Sapagkat nang iwan ko kay Dolor ang bata, ay sinabi kong ituring niya ng parang tunay na anak ito. At siya ang magiging ina habang wala ako. Sinabi mo na ikaw ang nanganak kay Melissa. Kaya't ikaw ang tunay na ina. Meron ka bang maipapakitang katibayan? Halimbawa, birth certificate? Hindi ko po dala. Hindi mo dala? O talagang wala? At dahil sa alam kong wala kang madadala, ay ako na ang kusa nagdala ng original copy nito. Your Honor, I am submitting this as evidence for the respondent to be marked as Exhibit B. Dito, ang nakarehistrong ina ay si Ginang Dolores de Guzman at hindi si Ginang Erlinda Montemayor. Muli na patunayan ng pagtatanggol na ang babaeng ito ay isang sinungaling. Objection, Your Honor. The counsel for the defense has no right to conclude judgment on evidence presented, and the credibility of which is questionable. The counsel for the petitioner can prove, without reasonable doubt, that said evidence was manufactured with deceit and malicious intent. Are you questioning the validity and integrity of the registrar's office? No, but in this case, I'm questioning the validity and the credibility of the birth certificate presented by you as evidence. Order! Order in the court! The evidence presented is accepted by this court with credibility until such time that it shall be proven otherwise. Meanwhile, I'm advising both counselors to please conduct themselves with proper decorum. Otherwise, both of you will be charged with contempt of court. As of this moment, I have no more questions, Your Honor. But I reserve the right to cross-examine again the witness. Request postponement of this hearing, Your Honor, to give us ample time to be better prepared with the kind of style the counsel for the respondent is using. Request granted. We shall reconvene on February 26 at exactly the same time. The court
is now adjourned. Lolo, sorry ha. Hindi ko kasi alam na dito mo gagamit ng perang kailangan mo. Iyan po ang buong katotohanan, attorney. Wala na po ako linilihim sa inyo. Si Melissa ay sadyang anak ni Linda. Ngunit may kasunduan ho kami. At kaya lang niya naisipang kunin si Melissa sa akin. Hindi sila mag-anak ni Carlo. Sige. Aalis na ako. Marami pa akong gagawin eh. Sige ha. Susunduin ko kayo rito sa next hearing natin. Aha. Goodbye. Sige po. Melissa? Melissa. Bakit po? Aalis na ako, Melissa. Kalta po kayo? Sana po, huwag po kayong pumayag na makuha kong babaeng yon, ha? Huwag kang mag-alala. Gagawin kong lahat ng aking magagawa. Maaari ba kitang yakapin? Bakit po? Kasi sabik din ako sa anak na babae. Kunyari anak na babae kita, at ako naman tatay mo. Para hindi ako makapayag na makuha ka ng babaeng yun. Salamat, Melissa. Salamat. Alis na ako, Iha. Excuse me. Attorney, ako si Ramon Vidanes. How do you do? Meron sana akong gustong ipagtapat sa inyo eh. Ano yun? Pwede bang sa opisina lang tayo mag-usap? Sige, areglado. Sundan mo na lang ako. Susunod Okay. ako sa iyo. Okay. Hello? Hello? Pwede bang makausap si Linda? Ikaw pala. Anong kailangan mo? Linda, gusto ko lamang matyak kung si Melissa ang anak sa'yo. Anak mo? Nahihibang ka ba? Hindi ba't nanggagaliiti ka pa sa pagpapatunay sa hukuman na si Melissa ay hindi ko anak? Wala kang anak! Sabihin mo sa hukumang ito kung sino ka at kung ano ang occupation mo. Ako po si Petronila Bustamante at isang midwife. Naalala mo ba na nagpaanak ka ng isang babae sa bahay ni Ginang Dolores de Guzman noong October 17, 1972 sa ganap ng alas 10 ng gabi? Opo. Natatandaan niyo kung sino yung babaeng yon? Opo, siya po si Arlinda Agulto. Naririto ba yung babaeng yon? At maituturo mo? Siya po. Paano nangyari at nang mairehistro ang bata ay hindi sa pangalan ni Erlinda Agulto, kundi sa pangalan ni Dolores Guzman? Hindi ba't sagutin mo
na dapat maitalayan sa pangalan ng kanyang tunay na ina? Sagutin ko po. Ngunit, nakiusap mo si Ginang de Guzman na ang bata irehistro sa pangalan niya. At kaya ako pumayag, sapagkat sinabi niya na binigay na sa kanya ang bata. Ni Erlinda, na pikasunduan nila. Pinatibayan naman ni Erlinda ito. Narito ba ngayon si Ginang Dolores de Guzman at maituturo nyo? Opo. Siya po. Your witness, Your Honor. Inamin mo na may kasunduan sina Linda at Dolor. At ang kasunduan nila ay binibigay ni Linda ang kanya anak kay Dolor. Hindi ba't kasalukuyan nanganganak pa lamang si Linda ay sinabi na niya sa iyo ang kanilang kasunduan? Sinabi po, at ipinakiusap niya sa akin na ilagay ko ang ama ng bata ay ang asawa ni Dolor. Kahit ito'y patay na. Sa iyong malawak na karanasan, masasabi mo ba na lahat ng babae nanganganak ay nasa bingit ng kamatayan? Opo. Sa makatuwid, ang pakiusap ni Linda ay bili ng isang babae na sa bingit ng kamatayan. Kaya't ito'y sinunod mo. Kahit labag ito sa katotohanan at sa isinasadang batas. Hindi ba? Objection, Your Honor. The counsel for the respondent knows very well that maternal rights cannot and can never be renounced except in cases whereby it is provided by law. But this is an exceptional case, Your Honor. Your Honor, what the counselor for the respondent is pointing out is elementary and immaterial. Said verbal agreement is not the will of a dying person. Although Erlinda, at the time that she was delivering, was on the verge of death, she was not dying. Therefore, it is quite obvious that the agreement is null and void. As a matter of fact, Erlinda Agulto, who is now Mrs. Erlinda Montemayor, is very much alive. Objection sustained. I have no further questions for the witness, Your Honor. Ang ibig mo sabihin, Ginang de Guzman, sa loob ng mahigit na 8 taon, kahit minsan ay hindi man lamang dinalaw ni Erlinda Agulto ang kanyang anak? Hindi po. Pinuntahan lang ito sa akin nung kinukuha niya. Sa inyong hanap buhay na pananahi, gumiginhawa ba ang inyong pamumuhay? Hindi po. Ngunit nakasasapat sa aming pamumuhay. Remember, you're under oath. Nang ibinigay mo ang iyong anak kay Dolor, hindi ba't sinabi mo na magiging sagabal ang pag-aalaga nito sa mataas na pangarap mo sa buhay? Hindi ko po matandaan. Hindi mo matandaan? O ayaw mo tandaan? Kung may nalalabing buti sa iyong puso at may paggalang ka sa iyong panunumpa sa harap ng hukumang ito, sagutin mo ang tanong ko. Totoo o hindi? Totoo. Sinabi ko. Ngunit mahal ko ang aking anak! Inamin mo na ikaw ay isang mahirap lamang. Anong garansya mo na mabibigyan mo ng magandang kinabukasan ng bata? Mahirap lang ho ako. Ngunit, ginagawa kong araw pati ang gabi. May gapang ko lamang siya sa pagsusustento ko sa kanya. Ikaw ay bata pa at maganda. Wala bang lumiligaw sa'yo? Meron din po. Alam ko na may lumiligaw sa'yo. At mayaman din. Ngunit tinanggihan mo to. Bakit? Masasabi mo ba sa hukumang ito ang tunay na dahilan? Hindi kaya ng dibdib ko na ipagsapalaran ng pagmamahal ko sa kanya. Ang ibig mong sabihin, handa ka magpakasakit, pati na ang sarili mo kinabukasan, alang-alang sa pagmamahal mo kay Melissa. Gayon ba? Opo. At nalalaman po ng Diyos yan. Ang alalahaning mahiwalay siya sa akin ay hindi ko matitiis. Ikaw ay kusang dumulog at wala nagpilit sa'yo upang magbigay ng sarili mong testimonya. Maaari ba isalaysay mo sa hukumang ito ang kaugnayan mo kay Ginang Dolores de Guzman?
Ako isang tao lamang. At ang umiiral sa aking isipan ng mga sandaling yon ay ang pagnanasa sa katawan ni Dolor. Kailan ko lang nalaman na sa kasong ito niya gagamitin ng perang kailangan niya. Nagkasala ako sa iyo, Dolor. Kaya sa harap ng hukumang ito, humihingi ako sa iyo ng kapatawaran. Huwag ka mag-alala. Sagot ko lahat ng karagdagang gastos mo sa kasong ito. Gagawin ko ito sapagkat isa kang dakilang babae. Karapat-dapat na maging isang ina. Magandang umaga, Don Carlo. Oh, Johnny, maupo ka. Napasyal ka. O, attorney, napasyal ka. Unang-una, gusto ko lang ibalita sa inyo na ang susunod nating bista ay sa Makalawa na. Ikalawa. Pour some drinks, ah. No. Thank you. Alam mo, Don Carlo, matalino tong kalaban natin. Kung mapapansin mo, nagbabago ng taktika. Pinipilit na makuha ang simpatsya ng hukuman sa pamamagitan ng pag-build up ng image nitong si Dolores de Guzman at pagwasak naman ng image nitong si Linda. Pero attorney, wala tayong dapat alalahanin dahil sa malinaw na napalitaw na natin sa paglilitis na ako ang tunay na ina ng bata. Malaki ang dapat nating pag-aralan. Kung totoo na you cannot renounce your maternal rights. Pero malawak ang kapangyarihan ng hukuman na ibinigay ng batas. Maaari nitong bawiin yan. Ilipat sa ibang tao o institusyon. Kung mapapatunayan nila that you are unfit to shoulder the responsibility of maternal rights. Ano hang mabuti nating gawin kung ganon? Parang nakikinikinit ako na naririnig ang closing arguments ng ating kalaban. Kung makikipag-cooperate ka sa akin, Linda, susukal ko ng huli kong baraha. Ano ba talaga ang gusto mo sabihin, Johnny? Bakit hindi mo linawin? Kailangan ko malaman kung sino ang tunay na ama ng bata. Hinihiling ko sa hukumang ito na pamaligiin na ang pagtangkilik sa batang si Melissa sa kasulukuyang maaruga na si Ginang Dolores de Guzman. Sapagkat nasumpungan sa babaeng ito ang pag-uugali, pagpapagsakit at damdamin ng isang pusong ina. Napatunayan sa hukumang ito ang tunay na uri ng pagkatao ni Ginang Dolores de Guzman. Walang kailangang magdusa at maghirap siya. Walang kailangang pagpakasakit niya ang sariling kapakanan. At walang kailangang ipagbiliman niya ang kanyang katawan ni kaluluwa sa demonyo. Alang-alang sa kanyang dakilang pagmamahal sa bata. Di tulad ng babae naghahabol na, bagamat siya ay tunay na nagsilang, ay magawa niya itapon ang sariling anak. Huwag lamang ito makasagabal sa kanyang mataas na hangarin sa buhay. Malinaw na higit niyang pinahalagaan pang sariling kapakanan kaysa sariling anak. Ganito ba ang uri ng babae pagtitiwala ng hukuma ito sa pag-aaruga ng bata? Magiging kahabag-habag lamang ang magiging kalagayan ng bata. Nasaan ka, Linda, nang si Melissa isang gulpa at nangangailangan ng init ng pagmamahal na isang ina? Nasaan ka nang ito ay may karamdaman na kailangan ng pagkukup-kup ng isang ina? Nasaan ka nang lumalaki na ang sanggol at naghahanap ng kandungan na mapaglalambingan? Nasaan ka? Ang lahat ng saguting ito na isang tunay na ina ay binalikat ni Dolor. Kaya't karapat-dapat lamang na igawad ng hukumang ito ang maternal rights kay Ginang Dolores de Guzman at hindi kay Ginang Erlinda Montemayor. I thank you, Your Honor.
Your Honor, I wish to request permission to give an addendum to the closing arguments of the counsel for the petitioner by calling on another witness to the stand. Well, that's a deviation from the rules of court. However, if you can give me a very good reason why I should do so, I may grant you. In the closing remarks of the counsel for the respondent, Your Honor, he tried to make it appear that the petitioner was not fit to take charge of the child by reason of apparent moral depravity. The same with the respondent. The petitioner was like the respondent who had to sell her soul to the devil. The petitioner was also a victim of the devil himself. She was physically and mentally unbalanced because she was so young at the time to render proper judgment because of the abhorrent deceit inflicted on her. And this will be authenticated by the witness I'm about to call. All right. Permission granted. I now call to the witness stand Attorney Delpin Yamson. Ayoko sa'yo! Ayoko sa babaeng yun! Ang mahal ko, ang nanay Dolor ko! At saka, kung ikaw talaga ang tatay ko, bakit mo ako pinabayaan? Narinig mo ako sa hukuman. Iyon ang totoo, anak. Ipinaglilihi ka pa lamang ay iniwan na ako ng iyong ina. Hindi ko alam kung saan siya nagpunta. Eh bakit di mo kami hinanap? Hinanap ko kayo, anak. Kung saan-saan. Ngunit talagang hindi ko kayo matagpuan. Nagkamali ako. Nagkasala, lalong sa'yo, anak. Sana, patawarin mo na ako. Aalis na ako, anak. Itay! Hindi ka ba naawa sa akin? Anak. Itay! Itay, huwag kang pumayag na makuha ko ng babaeng yun, ha? Anak, 2 taon pa mula ngayon, ay ikaw na ang pipili kung kanino mong gustong sumama. Sa ngayon, wala akong magagawa. May batas tayong sinusunod. Pero huwag kang mag-alala. Lagi kitang susubaybayan at hindi kita pababayaan. Napatunayan sa hukumang ito ng walang pag-aalinlangan sa pamamagitan ng mga katibayan at saksing iniharap na ang batang si Belisa de Guzman ay tunay na anak ni Erlinda Agulto Montemayor. At ipinapasya ng hukumang ito na ang pag-aaruga at pagtangkilik sa bata ay iginagawad sa tunay na ina. Ang binigyang diin sa pagsasaalang-alang ng pasya ay ang katotohanang higit na maibibigay ng tunay na ina ang lahat ng pangangailangan at magandang kinabukasan ng bata. Ang katarungan at ang batas ay hindi sumasang-ayon na magdusa ang anak anuman ang naging pagkukulang ng magulang o pagkakasala nito. Gayunman, hindi maaaring walaing kabuluhan ang kabutihan, pagmamalasakit, hirap at pagmamahal sa bata ng kasalukuyang umaaruga na si Dolores de Guzman. Dahil dito, ipinapasya rin ng hukumang ito na ang ginawang pag-aalaga sa bata ni Dolores de Guzman ay babayaran ni Erlinda Agulto Montemayor ng salapi na ang halaga ay tutuusin ng magkabilang panig at pagtitibayin ng hukumang ito. At dahil sa naging magandang relasyon ng bata kay Dolores de Guzman, iminumungkahi ng hukumang ito kay Erlinda Montemayor na kunin niyang tagapag-alaga si Dolores
hanggang ganap na maihanda ang kaisipan ng bata sa pagharap sa katotohanan ng buhay. Sa dahilang sa kamurahan ng isip, maaring hindi pa naunawaan ng bata ang naging hatol ng hukumang ito. Ang pagtanggap o hindi sa mungkahi ay ipinauubayan ng hukumang ito kay Ginang Dolores de Guzman. The court is now adjourned. Melissa, magpapakabait ka sana. At huwag mong kalilimutan, ha? Bakit, Inay? Hindi na ba tayo magkikita? Dolores, ikaw na ang bahalang maglagay ng halaga sa checking ito. Sa kalaban niyo, pababayaran ng salapyang ang paghihirap at pagmamahal ko kay Melissa. Hindi ko kailangan yan. Sige. Malis na kayo. Alis na! Dolor. Aalis na kami. Mama ka sa akin! Mama ka! Ayoko na! Melissa, wala nga, hindi na akong iyong ina. Linda na ang iyong ina. Linda, kunin mo na ang iyong anak. Umalis na kayo! Umalis na kayo! Inay! Inay, sumama ka sa akin! Ayoko sa kanila! Inay! 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 Sumama ka sa akin! Ayoko sa kanila! Inay! Anak ko! Anak! Anak ko! Inay! 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 Anak! 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 Ibalik niyo ako sa inay ko! Ayoko sa inyo! Ayoko! Ayoko, Inay! Inay! Ayoko na kanila, Inay! Basta ko sa'yo, Inay! Inay! Inay ko! Inay, wala na ang anak ko. Wala na si Melissa, Nay. Melissa, tinan mo. Magmula ngayon, ito ang magiging bahay mo. At dito ka natitira, ha? Hmm? Sabel, Ano po yan, senyora? pakita mo kay Melissa ang magiging kwarto niya, ha? Opo. At yung bag niya, dalhin mo na Opo, rin. halika na.
Anak, ba't ayaw mong kumain? Busog pa po ako eh. Busog? Eh magmula kanina, wala ka pang kinakain ha. Inaantok na po ako. Matutulog na ako. Sige, Isabel. Samahan mo na siya sa kanyang silid. Opo, senyora. Dolor, anak. Nakahain na. Halika na kumain. Wala akong ganang kumain, inay. Kayo na lang, ho? Maari bang di ka kumain? Baka magkasakit kanyang gawa mo niyan. Sige, inay. Huwag na ho niyo akong pilitin. Honey, sunod mo lang yung ibang pinamili natin, ha? Oo, sige, oo. Si Melissa. Nasa taas po. Melissa? Melissa? Senyora, ayaw po lumabas ng kwarto at ay kumain. Ganun ba? O sige, hindi bali. Ako na lang aakyat. Melissa? 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 Anak, ipinamili kita ng maraming magandang laruan. Tinan mo to, oh. Anak ko, ang ganda-gandang manyika, no? O, tinan mo, pumipikit-pikit pa siya. Marunong pa tong umiyak. Umiyak to. Meron pa pala rito. Ito naman, tinan mo. Ang ganda rin. Pink naman ang suot niya. Ang ganda, no? Tinan mo ang buhok niya. Ang cute-cute niya, no? Gusto mo siya, anak? Ipinimili rin pala kita ng mga magagandang damit. Naku, tsak na magugustuhan mo to. Naku, bagay na bagay sa'yo. Tinan mo, ang ganda-ganda ng kulay. Naku, wow! Tinan mo, oh. Ang ganda, no? Wow! Oh, naku! Wow! Bagay na bagay pala sa'yo. Oh, kasyang-kasya. Di ba? Mahilig ka ba sa yelo? Ayan, ang cute, oh. Naku, ang cute talaga. Anak? Ano ba talagang gusto mo? Sabihin mo sa akin. Kahit ano, bibilihin ko para sa'yo. Gusto ko na pong umuwi sa amin. Anong uuwi? Dito ka na nakatira at dito na rin ang bahay mo. I hope you understand, Mr. Montemayor. Oh yes, walang bagay na hindi natin pagkakasunduan. Natutuwa nga ako na tinatanggap natin ang problemang ito sa adults eh. Salamat naman kung ganun. Linda, narito si Atty. Liamson. Gusto ka raw makausap. Bakit ka na pa rito? Anong kailangan mo? Gusto kong ipaalam sa'yo na dadalawin ko rito ang aking anak. Kahit na minsan sa isang linggo. Wala kang karapatang dalawin ng aking anak. Nakalimutan mo yata na kayo pa nagpatunay sa hukuman na ako ang ama ng bata. At tulad mo, hindi ko rin may tatakwil ang aking paternal rights.
Gusto mo bang dalhin ko sa hukuman ang bagay na ito? Sa palagay ko, ang lahat ng ito ay makukuha natin sa magandang usapan eh. Linda, wala namang masama kung dalawin dito ni attorney ang kanyang anak eh. Karapatan din niya yun eh. Papayag ako. Ngunit sa isang kondisyon. Sabihin mo. Tatawag ka kay Carlo at sasabihin mo sa kanya kung anong araw ka dadalaw. Agreed. At huwag kang mag-alala. Hindi ka magagambala sa aking pagdalaw. Itay! Melissa. Itay! Itay, ba't ngayon ka lang? Pasensya ka na, anak, kasi marami yung inaasikaso eh. May pasalubong ako sa'yo. Star apple. May pensa. Tsaka may mansanas. Ramon, sandali lang, ha? Titignan ko kung kaya na ng katawan ni Dolor na harapin ka, ha? Opo. Pero kung talagang hindi ho niya kaya, hindi na po bale. Basta't maghintay ka, ha? Sandali lang. Anak, ilang araw ka nang hindi kumakain. Humigop ka naman kahit sabaw. Pinapatay mo ba ang iyong sarili? Inay, ayaw talaga tumanggap ng pagkain na sikmura ko eh. Nasa labas si Ramon at dinadalaw ka. Mabuti po si Ramon. Isipan niya akong dalawin. Ang anak ko. Nakalimutan na niya ako. Hindi man lang niya ako dinadalaw. Anong malay mo? Baka ayaw payagan ni Linda. Bakit hindi ikaw ang dumalaw? Hindi. Hindi, Inay. Kung kaya niya akong tiisin, titiisin ko rin siya, Inay. Titiisin ko rin siya. Oh, honey, dadaanan mo ako. Eh, yun ang kasunduan natin, di ba? Sasamahan mo ako sa pamimili. Ngayon na. O sige, bye, honey. Anong gusto mo, anak? Aling Linda, pwede ko bang madalaw ang nanay Dolor ko? Melissa, ilang beses ko sa'yo sasabihin na ako ang iyong ina at hindi si Dolor. Hanggat hindi mo tinatanggap na ako ang iyong ina, hindi kita papayagang dumalaw kay Dolor. Naintindihan mo? Sige na naman po. Hindi! Pumasok ka sa kwarto mo ngayon. Ngayon din! Melissa, Itay! may dala akong prutas para sa'yo. Oh. Salamat, Itay! Napapadalas yata ang dalaw mo. Hindi ikaw ang dinadalaw ko. Dinadalaw kong aking anak. So if you don't mind, I'd like to talk to her alone. Tena?
kasi puro na lang dito eh. Ayaw mo, Iha. Kahit saan mong gusto, dadalhin kita. Pangako ko yan. Hindi ko gusto ang nangyayari. Kuhang-kuha na ni Delphine ang kalooban ng aking anak. Lalo akong mahihirapang mapalapit sa akin ang kalooban ni Melissa. Kailangan ng konting tiyaga, Linda. Alalahanin mong matagal na nahiwalay sa iyo ang iyong anak. Kinakailangan matuto kang lumaro. Paano malalapit sa iyo ang kalooban ng iyong anak? Eh sa tuwing hihingi siya ng permiso sa iyo para dalawin si Dolores, hindi mo siya pinapayagan. Alalahanin mong mahirap alisin sa isipan ng bata ang 8 taon na pagsasama nila ng kanyang nagisnang ina. Ikaw ang isang taong hindi ko malaman kung kanino kakampi. Honey, kakampi kita, honey! Sige anak, alis na ako. Gabi na at may pasok ka pa bukas. Good night po, Itay. Tay, siya nga pala, wag mo akong kalimutan puntahan, ha? Kailan? Sa birthday ko! Pangako ko sa'yo, pupunta kita sa birthday mo. Talaga? At bibigyan kita ng isang magandang regalo. Talaga? Oo. Ang bait-bait talaga ng tatay ko. Please be seated there. Happy birthday! Thank you. Thank you. Oh, mag-happy birthday ka. Linda, mabuti at igala mo si Melissa. Ipakilala mo ang iyong anak sa mga panauhin. Oo nga, no? O sige, tayo na, Melissa. Sandali lang, sweetheart, ha? Hello? Mrs. Goseng Fiao. Ito nga pala ang anak ko, si Melissa. That's Snooki and Cookie. Happy birthday! Thank you, ho. O sige, feel at home. Oh, hello, Mila. Kamusta ka na ngayon? This is the Martinez family. That's, Albert, no? William, Ronnie, and sino ang pangalan ng bunso mo? Dave. As Dave. This is Melissa, my daughter. Happy birthday daw. O, asikasuhin mo sila, ha? Bigyan mo na ng pagkain. O, yun pa, sa kabila. Sandali lang, ho. Dumating na ho ang tatay ko, eh. Itay! Happy birthday, anak. Pasensya ka na sa regalo ko, ha? Salamat, Itay. Meron pa sana akong hihilinging regalo sa'yo. Sabihan mo, anak, at ibibigay ko sa'yo. Gusto ko sanang dalawin ng nanay Dolor ko. Ngunit, papaano yung party mo? Eh, ang dami mong bisita. Hindi naman tayo magtatagal, eh. Sandali lang tayo, Itay. Ah, sige, tena, anak. Sandali lang, Itay. Bakit? Mauna ka na sa kotse mo. Magpapabalot lang kayo sa ng mga cake at saka mga pagkain. Ah, sige, bilisan mo, anak. Opo. Ang taas ng lagnat mo, anak, ah. Bakit naman kasi ayaw mong kumain, eh? Inay, para ba wala nang halaga sa akin ang mabuhay? Paano naman ako? Ang aking damdamin. Wala na bang halaga sa iyo? Si Melissa na lamang ba ang lahat-lahat sa buhay mo? Inay, wala ko kayong naalala. Birthday ho ngayon ni Melissa. Ganon ba? Oo nga pala. Naku'y 8 taon na ang batang yun, ah.
Inay? Boses ni Melissa, yun ah. Ang anak ko dumating, Inay. Oh. Inay, si Melissa dumatay. Oo, anak. Inay, tulungan niyo ako bumangon. Oo, sige. Si Melissa, uyo. Dahan-dahan lang, baka matulog. Inay! Dahan-dahan lang. Inay? Oh, Inay! dahan-dahan lang. Melissa! Inay, kamusta ka na? Mabuti. Melissa, salamat at tinala mo ako. Happy birthday, anak. Wah, ang ganda-ganda ng suot mo. Tsaka ang ganda-ganda ng anak ko. Anak ko. Lola, kamusta na ho kayo? Ganda-ganda mo Mabuti, ngayon. Iya. Ang anak ko. Happy birthday. Salamat ho. Inay? Bakit ganyan ayos mo? Ha? Nagkasakit ka ba? Magbuhat na umalis ka, hindi na kumakain ng nanay mo. Pero ngayon nakita na kita. Magaling na ang iyong inay. At kakain na ng marami. Pagkain? Kain na ako. Marami kaming dala ng tatay kong pagkain eh. Ay, naku! Nakakalimutan namin kayo. Sorry, attorney, ha? Okay lang ho. At saka, Delphine na lang ang tawag sa akin. Halos hindi naman tayo nakakaiba eh. O, sige, ikaw ang bahala. Eh, teka, tutulungan na kita. Sige, ha. Mabuti pa, doon na tayo sa Nay, halika na sa lamesa. mesa. Kakain Halika kayo. tayo, ha? Halika! Halika kayo! Dito na tayo. Dito ka, anak. Teka, kukuha ko ng plato at saka mga kutsara, Tiridor, ha? Nay, gusto mo to? Oo, anak. Ito pa. Isa-isa na. Sarap talaga dala mo. Nay, ano pong gusto niyo? Wala na. Sige po, itaya ko na lang po papasok. Sige, good night. Saan kayo nang galing ng tatay mo at hindi mo ako binigyan ng kahihiyan sa mga bisita mo, ha? Dinao ko lang po ang nanay Dolor ko. Ilang beses ko sasabihin sa'yo na ako ang nanay mo at hindi si Dolor? Ha? Hindi ka ang nanay ko! Ang nanay ko, si Dolor! Mahal niya ako! Ikaw, hindi mo ako mahal! Ayoko sa'yo! Ayoko! Melissa? 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 Melissa, anak! Melissa! Melissa? 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 Inday! 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 Nakita mo ba si Melissa? Hindi po, senyora. Hindi mo pa ba siya nakikita ngayong gabing to? Hindi mo pa alam kung asan siya? Hindi po, hindi. Naku. Isa, naku. Tama!
Linda, bakit? Dolor, andito ba si Melissa? Nanggaling dito kanina, pero pinauwi ko na. Bakit? Anong nangyari? Kasi umalis sa bahay kanina. Akala ko nga bumalik dito kasi wala sa bahay ngayon. Ano ba talaga nangyari, Linda? Naku, Dolor, napagalitan ko kasi kanina. Hanggang ngayon wala pa rin sa bahay. Hindi ko nga malaman kung asan Baka kaya nagpunta sa bahay kayo ng tatay niya, hindi kaya? Pero hindi niya naman alam ang bahay ni Delphine Dolor, Teka. Meron bang puno kahoy sa bahay niyo? Meron. Meron ka bang dalang flashlight? Meron sa compartment ng kotse. Dolor. Alam ko na kung saan natin siya hanapin. Saan? Halika na. Melissa! 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 Melissa, anak! Melissa! 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 Anak, bumaba ka na riyan. Sige na, anak! Ayoko! Gusto ko nang mamatay! Patawarin mo na ako, anak! Sige na! Hindi na ako nagagalit sa'yo! Oo nga Bumaba naman. ka na din, anak! Sige Tama na! naman. Lisa, parang awa mo na. Bumaba ka na riyan. Andito na ako. Wala nga, hindi na tayo maghiwalay ng tatlo. Dito na ako titira. Dito na titira na. Talaga? Oo, Dahan-dahan, anak! Dito na titira Baka ka ang nanay mahulog Dolor dyan. ko! Naku, anak. Melissa. Melissa, anak ko. Linda? Linda? Sandali, pinupunasan na Linda! nga Ito ang damit nyo. Oh, Dolor, sige na, magbihis ka na at baka Ikaw din mapano ka magbihis pa na. niyan. Basang-basa ka eh. O, itong pajama mo, isuot mo na. Ako, Kinaw? talaga nanggiginaw na eh. Carlo? 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 Bakit? Tumawag ka na sa ospital ngayon din. Sige na, bilis. Bakit? Kasi ang taas ng lagnat ni Melissa at ni Dolor. At saka magpadala ka na rin ng ambulansya, ha? Madali, ha? Ganun ba? O, sige. Paging Dr. Ramos, please proceed to the emergency room. Dr. Ramos, emergency room, please. Inay, Anak, si Melissa, inay. Nasaan siya? Naroon siya sa kabilang silid. Pulmo niya daw umabot sa bata. Melissa? Pulmo niya? Melissa? Kamusta siya? nasa critical period daw siya.
limang araw na siyang ganyan at hindi bumababa ang lagnat. Ano hong karamdaman dumapo sa kanya? Masyado siyang nababad sa tubig. Bumaba ang kanyang resistensya. Kaya nagkaroon siya ng komplikasyon sa pulmon. Inay? Anak. Dolor. Melissa? Paging Dr. Reyes, ICU, please. Dr. Reyes, ICU. Dolor! 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 Linda, patay na ang anak ko. Kanina lamang, kilakas niya. Makausap ko pa siya. Kay Charles lamang. Tunay na pagmamahal ay nabigo sa matinang biglang nagkalayo. Dolor! Ano ka Dolor! gagawin sa nangyaring ito? Humadlang sa lahat ng mga pangarap ko. Kay lupit ng tadhana. Saan mo siya dadalhin? Dadalhin ko siya sa kanyang tunay na ina. Baka mapalo pang ating anak. Natitiyak kung hindi siya maaano. Malakas ang buhay na nasa kanya ngayon. Inay, bakit ka umiiyak? Malalaman mo, anak. Malalaman mo. Sa sala ng aking ama at aking ina. Hindi naman ako ang siyang may nais. Bakit lagi nang ako siyang magtiis? Lunod na ang puso ko sa lumbay. Melissa, siya ang iyong tunay na ina. Ako'y namuhunan lamang ng buhay sa'yo. Ngunit siya'y naghandog ng buhay sa'yo, anak. Sa huling pagkakataon, yakapin mo siya. Yakapin mo ang tunay mong ina. Inay! Inay!